Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginagawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ay ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya doon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin doon naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Pinsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudiyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, yun pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag din at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako na mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya'y maging dakila at ako naman ay mababa. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito po yung pamosong linya ni Juan Bautista, He must increase, I must decrease. Kinakailangan siya'y maging dakila, ako naman ay maging mababa. Ito ang kalooban ni Juan Bautista. Noong panahong yon, siya ang sikat. Hindi naman kilala pa si Jesus. Si Juan Bautista ang matagal nang nagbibinyag, matagal nang nangangaral, matagal nang kinikilala ng maraming mga tao dahil sa kanyang kagalingan sa pangangaral. Kumbaga siya na ang nasa tugatog, siya na ang nasa rurok. Eto, may bagong dumarating, unti-unting nakikilala ng mga tao si Jesus. Etong mga alagad ni Juan, nagseselos din eh. Ba't nagbibinyag? Sino gayan? Nasa kanilang isipan, dapat patigilin yan. Dapat patigilin yan. Sabi ni Juan Bautista, hindi. Alam ni Juan Bautista ang kanyang misyon. Alam niya siya tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya ito ang binigkas niya, napakapamosong pangungusap. He must increase, I must decrease. Tanggap niya ang papel na kanyang gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. At ang papel na iyon ay ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Kung ito na ang tagapagligtas, yay! Sa isip ni Juan, yan nyo, kung yan ang tagapagligtas, malay natin, kung hindi ang tagapagligtas, yan may kusang tatanggalin ng Diyos. Noong panahong yun, hindi pa rin alam ni Juan na ito na ang tagapagligtas. Isang pagbabaka sakali. Kasi dadating sa point, ipapatanong pa yan ni Juan Susuguin niya ang kanyang mga alagad. Kayo nagapo ang aming hinihintay o maghihintay pa kami ng iba. So baliwanag po kay Juan, hindi ako I was not the one. I was not the chosen one. I am not. Yan ang maliwanag kay Juan. Kaya kapag meron diyang lumalabas na magaling, pagbigyi at baka iyan. Bagaman at hindi pa sigurado na si Juan Bautista na ito na nga, pero
sa kanyang puso, nandun yung kababaang loob kahit siya'y nasa tugatog. Bihira ang ganitong diwa na kapag nasa tugatog, ikaw yung magbibigay. Bihira po ito. Kahit mga sa simpleng buhay natin, kunyari gitgitan ng sasakyan sa kalye, sabi ng isa, ako yung right of way eh. Eh di hindi ako magbibigay, di siya magbigay. Ayun, magpapandali na, magkakagitgitan na. Kahapon, ako'y natukso sa ganyan. Ako'y nagmamaneho. Ako nasa right of way. Yung nasa kanan ko, pinilit akong unahan. Muntik nang sumabit sa akin. Siya pang nasa kanan ng overtake. Ako'y natuksong, overtakean ko nga ito at aking gigit-gitin din. Nakakatukso. Pero nasa isip ko, ayan, ikaw rin, git-gitin ko at kami nagkasabitan. Ay, di kayo problema pang malaki. Magpapagawa pa kami ng aming sasakyan. Kumbaga, yung pakiramdam ko na ako'y naisahan ay gusto kong makaganti. Ganun yung diwa ng mga tao. Ako'y naisahan, gusto kong makaganti. Hanggang sa napatawa na lang ako, bitaw, gaganti. Siya ang mali. Di ako'y gumanti, di ako'y mali din. Di ba, siya nala ang mali. Ako'y gagaya pa. Ako'y gagaya pa. Nakakanti. No, nakanti. Si Juan Bautista, siya yung sikat, siya yung tama, siya yung magaling, siya yung kinikilala. Ito bago. And yet, siya yung nagbigay. He must increase. I must decrease. Isang araw ako'y nanood sa YouTube. Warriors, NBA, pinanood ko. Ito sa mga nasa Facebook ho, sabihin ko sa inyo, ang mga nandini sa loob ng simbahan, iilan ng lalaki. At hindi ko alam kung ang mga lalaking naririnig mahilig sa NBA. Karamihan ho'y babae, kaya hindi ko alam kung maunawaan yung aking sasabihin. Si Monte Ellis, siya yung pinakasikat na player ng Warriors noong unang panahon. Tapos may nirecruit silang bagong player na ang pangalan Stephen Curry. Si Monte Ellis, siya ang leader ng Warriors. Si Stephen Curry, bagong player. Matinding selos ang naramdaman nitong Monte Ellis sapagkat ang atensyon napapapunta ngayon din sa bagong player na wala pa namang napapatunayan. Kaya yung kanyang pride, siya yung leader. Bakit nandito ang play? Bakit ito ang sentro ng team? Ako ang leader. Ako ang captain. Yung damdaming yon, kauna-unawa. Ako yung head Bakit ang atensyon nandun sa bagong player na are? Kaliit. Mas malaki pa ako kayo sa diyan kaliit naman na yan. Yung matinding selos na to, ang naging silbi, para yung dalawa, hindi magkaigi. Kaya nung mga panahong una, di sila nananalo. Sapagkat yung dalawang magaling nilang player, itong leader at itong bago, hindi magkasundo. Kahit sila parehas na magaling, hindi sila manalo-nalo, talo pa rin. Nandun yung selos din sa isa na hindi niya mapagbigyan aring bago. Nakita yan ng management ng team, yung kanilang puso na kay Monte Ellis, pero wala silang magagawa sapagkat kailangan lumago yung team. Ang isinakripisyo nila, itong leader, itinraid sa ibang team. Itong bago, ang siyang naging panibagong leader, umangat. At yun ang kilala natin sa ngayon ng mga batang mahilig sa basketball, ang Stephen Curry na napakagaling mag-shoot ng bola. Siya ngayong leader ng number 1 team sa NBA. Ano ang kaibahan ni Monte Ellis?
At ni Juan Bautista, si Monte Ellis, yung kanyang pride, di niya matanggap na may papalit sa akin. Kay Juan Bautista, tanggap niya, may papalit sa akin at ako'y mahihigitan pa. Kung ito na yon, let Him increase, I must decrease. Mga kapatid, sadya namang may papalit sa atin. Sadyang may mas magaling kaysa atin. Sadyang may mas matalino. Sadyang may mas mahusay. Sadyang may mas matapang. Sadyang may mas talento. Mahirap salita yung talentado at baka ma-misinterpret. Talented. Maraming talento. Sadyang may ganyan tao eh. Yung selos, tanggalin natin sa puso. Pamayaniin natin sa ating puso ang kababaan ng loob at bigyan natin ng pagkakataon ng ating kapwa na maibahagi rin ang kanilang talino, galing, lakas, yaman. Kung ako man ay masapawan, ay ano? Ay ano? Sana nandun din yung sa puso natin yung kaisipan. He must increase, I must decrease. Siya naway maging dakila kahit ako'y maging mababa. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob naririto ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas. Bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalusalo mo, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan, sa aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang, ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po namin, lahat. sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon na rin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis siya ng mga kasalanan ng sanglibutan.
Mapapalad tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin ng pakikiisa sa banal na komunyon. Panginoong Hesus, ako'y nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na parabang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa paghayo ang pagmamahal ng poong may kapal. Salamat sa Diyos.